Makulit Review! I'm here again, Teacher Car, and kasama ko ang aking babing makulit. So, for today's vlog, para to sa mga mag-e-exam pa lang and wala pang PRC online account. Tuturuan ko kayo kung paano mag-register online, magpa-appointment, and kung ano ba yung mga requirements na kailangan nyong dalhin. Alright? So, kung gusto mong malaman, tapusin mo tong video na to. Pero kung bago ka pa lang, kung bago ka pa lang sa channel natin, don't forget to click subscribe sa baba and the notification bell para naman matulungan kita hanggang sa makapag-exam ka na at makapasa na. So, keep on watching! So, the application for licensure exam for teachers is now open. So, deadline of filing natin, guys, for repeaters will be on January 10 and for first-timers on January 29. Alright, so, ngayon pa lang, mag-file na tayo. The earlier, the better para avoid na rin sa mahabang pila. So, start na tayo sa mga kailangan natin gawin. Okay guys, so eto na, start na tayo. Again, eto before we proceed, kailangan meron ka ng valid email address. And syempre, meron ka ring valid ID. Para to sa mga mag-start pa lang, yung mga wala pang online account. So, this is what we need to do. Una, you need to visit this website. Ayan. Ayan yung website ng PRC na kailangan nating i-open para makapag-register tayo. And if you will check itong nasa unahan, ayan na siya. Yung Larry's Professional na yan. So, yan. May mga lalabas na ganyan. Just click OK lang. Then, close natin. So, ayan. If you're gonna check, meron dyang mga services na ino-offer nila. But since magre-register ka pa lang dahil wala ka pa namang online account, dito tayo sa baba. Ayan, nakalagay register, diba? Okay, so sa baba, may nakalagay dyang I agree. I-click mo lang yan. Then, mag-register ka na. Eto, lalabas siya. Kasi pag hindi mo kinlik yung I agree sa baba, hindi lalabas yung option na to. So, ayan. Lalagyan mo lang ang mga information na hinihingi. First name, middle name, last name. Middle name hindi siya middle initial nakalagay. Middle name, suffix, gender. Yung suffix na yan, if ever na wala, just leave it blank. Okay lang yan. Civil status, yung birth date. So, eto, actually kasi kanina gumawa na ako ng sakin. Okay, so make sure lang na yung password nyo is yung madali nyo matatandaan. Okay, kailangan may numbers and may special characters din yung password na pipiliin nyo. Again, dapat yung madali nyo matatandaan kasi pag nakalimutan nyo yung password, mahirap na siyang i-retrieve. Alright? So, click mo yung I'm not a robot na yan. Pag lumabas yan, and sa baba, click mo yan, then register lang. So eto, if ever na nakagawa ka na ng account mo na to, kailangan mo pumunta dito sa sign in. Alright, so yung email address na nilagay mo kanina dun sa register, yun yung ilalagay mo din yung password. Ayan yung sa akin kanina. Right? So, click mo yung I'm not a robot, sign in. Okay? So, okay mo lang yan. Then, ayan, ilalagay mo lang yung information na kailangan. So, yung may mga asterisk, yun yung mga kailangan na information. So, make sure lang guys na before nyo i-click yung save dito, is i-double check nyo yung mga info. Okay? Kasi mahirap na siyang i-edit if ever na mali-mali yung nalagay natin. So, make sure na tama yung mga information na mailalagay ninyo. So, birthplace, ayan, civil status, citizenship. So, if married ka, maiden surname, for married, female only. Right? Sa mga girls. So, ako kasi, ayan, ganyan sa akin. Married na ako, kaya nakalagay doon yung etong part na to. Pero kung single naman yung pinili mo for registration, hindi siya lalabas. Alright? Hindi siya mag-asterisk na pula na yan. So, ayan, contact details, permanent address, importante rin to, guys. Make sure na tama. Kasi dyan din magbe-base yung PRC. Okay? Kung saan kayo mag-e-exam, saan malapit sa inyo. Mobile number, telephone number, so email address. May nakalagay dito alternate email address. So, better na rin nalagyan natin siya. Okay? So, ayan. Education, name of school, school address. Masi-search nyo naman siya dyan. Date of graduation, employment, if meron man.
Ayan, are you practicing your profession? Ayan. If nagtuturo ka na, yes. If not, no. Check if this for PRC ID renewal. Ayan. Then, save mo yung information dito. Then, select transaction. Pag-click mo dyan, piliin mo lang itong examination, okay? Kasi, mag-e-exam ka pa lang naman. Then, name of examination, since it's for teachers, or kung ano mang profession yan, or mang course meron ka. But for now, professional teacher muna tayo. Examination type, if you are a first-timer or repeater, kunwari, first time natin, click natin yan. Date of examination. The next exam will be on March 29. So, kaya yan yung nag-pop up din dyan. So, click natin. Place of examination, kung saan ka mag-exam. Manila, kunwari, ganyan. Etong are you 18 units earner? Kung graduate ka ng EDUC, hindi mo kailangang i-click. So, no ka dyan. But if you're not graduate ng EDUC, and unit earner ka, click mo yung yes. Kunwari, graduate tayo ng EDUC, so no natin yan. Then, let level, if elementary or secondary. Kunwari, elementary tayo. Or piliin natin secondary. Ayan, pag secondary, may nakalagay dyan kung anong major mo. Right? So, kunwari, ang major natin is mathematics. Then, proceed. Then, ito ang lalabas dyan. I-click lang natin itong proceed. Alright, so, ito na siya. So, meron ka lang isang beses na chance para makapagpa-appointment. Depende sa location, if available din. So, ito, pipili ka lang dito kung saan ka malapit or saan ka pwedeng pumunta para makomplete na yung itong for board exam natin. Para makomplete na yung appointment natin. Kunwari, pipili ka dito and pipiliin mo kunwari Pasay City. Ayan. So, ayan yung lalabas siya. Then, proceed natin. Alright? So, ito yung payment option. Ayan. Pwedeng PayMaya, pwedeng BankNet, Land Bank, GCash. Pag pinili mo tong PRC Cashier, doon ka magbabayad. Alright? Ka magbabayad mismo. So, click na lang natin itong PRC Cashier. Alright. O, unavailable siya ngayon. So, if not available, pili ka na lang dito sa mga to and doon ka na lang magbayad. Alright? But, if I were you, siguro, pwede mo naman yung antayin muna para maging available sila. Or, depende kasi sa location din siya. Okay? So, kunwari, etong pipiliin natin, BankNet. Okay? So, BankNet na pinili natin. So, ayan siya. Click natin submit. Yan, antayin lang natin siya. Okay. Select payment. Land Bank, kunwari. Yung account number, then sasubmit mo lang siya. Okay? Lalagyan mo dyan yung account number mo, then submit. Alright? So, kunwari, nasubmit mo na siya, hindi siya makukomplete kasi wala akong account number na malalagay. Basta isubmit mo lang siya. Pag na-complete mo na siya, makikita mo siya sa dito sa part na to, guys. Again, hindi ko siya na-complete kasi wala akong malagay na account number doon ng Land Bank. Okay, hindi ko siya na-complete. Pero, again, kung kukumpletuhin nyo siya, kung tatapusin nyo, kailangan meron ka ng available na account number din. Okay? Pero, since kung wala ka namang bank account, pwede naman yung sa PRC na mismo. So, kunwari natapos mo na siya. Tapos mo na yung pagbayad, nabayaran mo na, o kaya napili mo na yung PRC mismo. Makikita mo sa existing transaction yan. Alright? So, eto siya. Ito yung lalabas. So, guys, ito sobrang importante kasi before, pwede ng code lang ang kailangan mo for PRC, pero ngayon, kailangan mo kasi i-print. Alright? Kailangan mo kasi i-print na. So, may mga option dyan na for print. Okay? So, eto siya. Pwede mo itong screenshot. Pero yung mismong form, kailangan mo siyang i-print.
Okay? So, meron ditong part na may option, may lalabas dyan to print para ma-print mo yung mismong form. Okay? Now, since meron ka ng online account and na nakapag-appointment ka na, ang kailangan mo namang i-prepare is yung mga requirements at yung yung mga nag ay no lang kita and bring you need to yung kailangan mo and kailangan patay and of course yung 900 pesos for examination fee. So, ayun lang guys. Sana nakatulong tong video na to. If you like this video, please hit the like button below. I will really appreciate that. So, see you in my next vlog. Bye!